Buntis ka ngayon tapos bigla kang sinumpong ng pananakit ng puson? Normal lang ba na maramdaman yon or senyales na to para magpatingin ka na sa doktor? Isa ang pananakit ng puson sa mga sintomas na ayaw maramdaman kapag ikaw ay buntis. And sometimes, isa ito sa kinakatakutan nila. Kapag sumakit ang puson mo, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Normal lang kaya to? O baka mayroon na nangyayari sa baby ko? Or baka malapit na akong manganak. Bakit sumasakit? Di kung ano-anong question na pumapasok sa utak mo dahil sa nararamdaman mong pain. Ngayon, mami na buntis ngayon, kung naranasan mo to, na-experience mo na, hindi ka nag-iisa. Halos lahat ng pregnant mom naranasan na sumakit ang puson. Pero may mga dahilan at alamin kung normal pa ba or hindi na kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Watch the full video. Pag-usapan natin kung kailan normal ang pananakip ng puson at kailan ito dapat seryosohin. Pero alam niyo ba, most of the pregnant talaga, kahit sinong tanungin mo, may times na dadaan sila sa ganon, nasasakit yung puso nila. And alam niyo ba na normal lang talaga sumakit ang puso ng isang buntis. And meron tong mga dahilan. Una, syempre, unti-unti nang lumalaki yung katawan ni baby sa loob. Kaya, unti-unti na ring lalaki ang matres mo. Sa paglaki ng matres, diyan mo mararamdaman ang pagsakit or pagkirot ng puson. Dahil muscle yan eh. Kapag lumalaki, yung matres, nagko-contract ito. Yun yung nagkukos ng pain. Dahil doon, makakaramdam ka ng pananakit ng puson or parang ini-stretch yung puson mo. Yan, because of the muscles and ligaments na nag-i-stretch din. Yung pananakit ng puson, madidescribe mo siya as menstrual cramps or para kang dinidysmenorrhea. Ganon yung pananakit niya. Sometimes, medyo masakit pero kaya mong tiisin. And sometimes naman, masakit talaga. Or pwede mo ring maramdaman na parang may humihila sa magkabilang gilid ng tiyan mo. Lalo na kapag bigla kang tumayo, umubo, o bumahing. Yan yung mga instances na pwede mong maramdaman yung pananakit ng puson. In medical term, ito ay tinatawag na round ligament pain. Kasi nga nai-stretch yung ligament na yon sa loob. So yun din yung nagkukos ng pain. Usually, nalaranasan ito during the second trimester. So ito na, kailan ka dapat mag-alala about sa pananakit ng puson mo? For some reason, normal lang ang mild pain or mild contraction because of the growing uterus. Pero ito yung mga senyales na dapat magpatingin ka na sa doktor. Una, matinding pananakit ng puso na hindi nawawala, contraction na talaga siya, and somehow pwedeng siyang ma-relate to labor pain. Pangalawa, paulit-ulit na para bang regular contraction na siya, na nararanasan mo pero hindi ka pa due date. Yung pananakit ng puso na yon may kasama ng pagdurugo or spotting. Pang-apat, pananakit ng puso na may kasamang paglabas ng tubig or panubigan. Number 5, pagsakit ng puso na may kasamang paglalagnat or nilagnat ka na, nahihilo, or matinding pananakit ng balakang. I-note mo yan kung ano yung kasama ng pananakit ng puson mo. Or kung pakiramdam mo, may kakaiba talaga. Know your instinct mga mommies. Pananakit ng puson plus yung mga nabanggit ko, dapat ka nang magkonsulta sa doktor. Huwag ka nang maghintay, contact your OB or punta sa pinakamalapit na ospital sa inyo. So ano naman yung pwede mong gawin sa bahay kapag mild lang yung contraction or mild lang yung pain na kaya mong tiisin? Number 1, magpahinga. Number 2, uminom ka ng tubig. Mag-hydrate ka. Number 3, iwasan mo yung biglaang tayo or anything na mabigat na gawain. Magpahinga ka lang muna or hanggang mawala yung pananakit ng puson. Number 4, humanap ka ng komportabling posisyon. Either nakaupo ka, nakahiga ka, or nakatagilid, basta kung saan ka komportable para malesan yung pain hanggang sa mawala. Minsan, okay na ang pahinga para mawala yung discomfort or pananakit ng puson. Bilang isang mommy na buntis, normal lang talaga nakabahan ka sa bawat pain na mararamdaman mo while you are pregnant. Pero tandaan mo, mommy, na hindi lahat ng pain na nararamdaman mo ay may ibig sabihin na masamang mangyayari. Kailangan mo lang talaga ma-inform. Kasabay kasi ng paglaki ni baby, nag-a-adjust din yung katawan mo araw-araw. Basta ang mahalaga po, alam mo kung ano yung normal at alam mo kung kailan ka na magpapa-check up. Lahat ng nararamdaman mong changes sa katawan mo ay part of your pregnancy. Basta lagi ka lang mag-observe sa katawan mo, lagi mong pakinggan yung katawan mo. If meron kang maramdaman na kakaiba or parang naa-alarma ka about sa nararamdaman mo, consult your OB.
Mabuti na rin na makasiguro kaysa mag-alala kang mag-isa. So sa mga mommies, naka-experience ka na ba ng pananakit ng puson habang ikaw ay buntis? Ilang weeks ka nun at anong sabi ng OB mo? I-share mo dyan sa comment section at basahin natin.